Totoo ba na ang pagpapawis ay sign na natutunaw ang taba sa katawan mo? Ito ang top 3 reasons kung bakit hindi ito totoo. Number 1, pinagpapawisan tayo dahil ito ang paraan ng katawan para maregula ang temperatura, para iwasan ang hyperthermia or overheating. Number 2, tubig ang natatanggal sa katawan mo pag pinagpapawisan ka. Hindi yan taba na natutunaw. Kaya kapag nag-sauna ka, tapos napansin mo na nabawasan ka ng 0.5 kilograms, huwag ka munang ma-excite dyan. Water weight lang ang natanggal sa katawan mo. Hindi taba, hindi calories, hindi cholesterol, kundi tubig lang. Babalik din yung 0.5 kilograms na yon pag uminom ka ng tubig. So, ano pang silbi ng pagsusona? Di ko rin alam. Char. Pag pinagpapawisan tayo, maliban sa pagregula ng temperatura, merong minor excretion ng mga metabolic waste products tulad ng urea, salt, at ammonia. Pero, huwag niyong isipin na, maganda pala magpawis dahil natatanggal ang toxin sa katawan. Oo, pero konti lang. Ang kidneys pa rin natin ang major organ na tagatanggal ng toxins. Number 3, magkakaiba tayo ng threshold for physical activities. Halimbawa, meron tayong kaibigan na konting lakad lang, pinagpapawisan na. 10 minutes lang na lakad, pawis na pawis na. So, ibig sabihin ba nun na madami siyang na-burn na calories? No. Kaya hindi magandang basehan ang pagpapawis para malaman kung nababawasan ng calories ang katawan mo. So, paano mo malalaman na yung exercise mo nakakatulong sa pag-burn ng calories? Number 1, post-exercise hunger. Pag nag-exercise ka, mapapansin mo na mas gutom ka kumpara sa dati. Siyempre, nabawasan ng energy ang katawan mo and that's good. That's how you know na nakapag-burn ka ng significant amount of calories. Kaya dapat may self-control ka after working out. Kasi baka mag-binge eating ka dahil sa sobrang gutom mo. Kaya you should make the self-conscious effort to eat a nutrient-dense meal after mag-exercise. Hindi yung pagkatapos mo mag-exercise nakaka 3 cups of rice ka. Ano daw yun? So, binalik mo lang yung na-burn mo. After exercising, kumain ng lean meat tulad ng chicken, whole grains tulad ng black rice, healthy fats tulad ng avocado, and of course, water. Kung gusto mo ng detailed meal plan, mag-hire ka ng registered dietitian and nutritionist. Basta, iwasan ang simple carbohydrates pagkatapos mag-exercise tulad ng white bread, white rice, lahat ng processed foods, lahat ng dessert, at lahat ng matatamis na inumin. Number 2, muscle fatigue. It's normal to feel na sumasakit ang muscles mo after exercise, lalo na pag first time mo. Usually, 24 to 72 hours nagtatagal ang sakit. Pag consistent ka, mababawasan naman yung sakit. Pero syempre, pag yung sakit nasa iisang area lang ng katawan at parang tinutusok at hindi gumagaling, maaaring may injury ka na pala dahil sa exercise. Minsan, meron pa yung mga nagiging kulay tsaa ang ihi dahil na-overwork yung muscles. Ang tawag doon ay rhabdomyolysis. Rhabdo meaning rod dahil mukhang rod yung mga skeletal muscles pag tinignan ito sa ilalim ng microscope. Myo meaning muscle, lysis meaning breakdown. Rhabdomyolysis meaning breakdown of skeletal muscle tissue. Pag nasobrahan sa pag-exercise, pwedeng masira ang muscles. At dahil dito, dadami ang levels of myoglobin sa dugo. Ang myoglobin ay isang uri ng protina sa muscles na tumutulong magdala ng oxygen sa muscles. Normal naman ang myoglobin, pero pag nasobrahan, pwedeng madamage ang kidneys kaya nagiging kulay tsaa ang ihi. Kaya, importante to take it slow when exercising, to adequately rest para makapag-recover ang muscles mo, and of course, eat nutrient-dense foods para iwasan ang rhabdomyolysis. Ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod, take care.